Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, alam namin na araw-araw gusto niyong malaman ang pinakamaiinit na balita at kaganapan sa ating bansa. Ngayon po ay November 27, 2025. Araw po ngayon ng Huwebes, mga kabunyog, mga kababayan, at bilang bahagi ng ating ah, pagbabahagi sa ating mga kababayan na gustong malaman ang mga maiinit na kaganapan araw-araw. So, ngayong araw po, November 27, narito yung nakita nating mga pangunahing balita at kaganapan. Una, um, 8 mga kongresista na contractors sa mga public works, lalo na sa DPWH, tinatawag itong contractors, ang sasampulan ng kasuhan. Batay yan sa rekomendasyon ng ICI. Yan. Ha? Ito, ah, isang punong barangay o barangay captain doon sa Davao, sa Mindanao. Pinatay, binaril habang nag-Facebook live. Grabe, ano? Mamaya, pag-usapan po natin yan. Pangatlong balita natin, tinabla ni PBBM. Hmm? Hindi na hindi na pinalampas ni PBBM. Tinabla niya, sabi niya, binablockmail siya o ang gobyerno ng kampo ni Saldico. Kaya lang, sabi niya, tinanggihan niya ito. Hindi raw siya nakikipag-negotiate sa mga kriminal. Ayan, pag-usapan natin. Ang pang-apat na mainit na balita ngayong araw, bahagi umano, ayon kay si Claire Castro, ang tagapagsalita ng Palasyo ng Malacanang, yung pagiging abanger ni Sara Duterte kasi ready na daw siya. Nakaabang siya kung mag-resign ng presidente, ready na daw siya. Sabi ni si Claire Castro, bahagi yan ng destabilisasyon. Panghuling balita na natin ngayong araw, nakita natin, actually yung balita pa ito kahapon, pero pag-uusapan pa rin ngayon, lusot na si Chis Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor sa investigasyon ng COMELEC sa illegal campaign contribution na 30 million. O yan mga kabunyog, ang mga maiinit na balita ngayong araw. Pag-usapan natin ang mga detalye. Pag-usapan natin ang mga detalye nito. Ito mga kabunyog, walong tinatawag na contractors o kongresistang contractors ang nirekomendang kasuhan ng ICI. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico at sa 7 pang miyembro ng Kamara de Representantes na sumungkit ng higit 1,300 infrastructure project sa Department of Public Works and Highways mula 2016 hanggang 2024. Sa isang press conference nitong Miyerkules, November 26, sinabi ni ICI Chair Andres Reyes na ang mga kongresista ay sinasabing may-ari o may koneksyon sa mga construction firm na nakakuha ng mga proyekto ng gobyerno. Sabi ni Reyes, these so-called contractors are those members of Congress or their partners or family members who own construction firms that receive project awards or obtain contracts from the DPWH. Bukod kay Ko, pinakakasuhan din ng ICI sina Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Oswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay, Bulacan 2nd District Representative Augustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Ayon kay Reyes, nilabag ng mga ito ang Code of Conduct for Government Officials, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at iba pang batas. Ipiniliwanag pa ng ICI Chair na ang mga miyembro ng Kamara de Representantes ay bawal na magkaroon ng financial interest directly or indirectly in any government contract, franchise, or special privilege during their term of office.
They are also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Dagdag pa niya. Nanindigan naman si Representative Juju Ang, malinis daw ang kanyang konsensya. Binanggit din ni Representative Lara na gagamitin niya itong pagkakataon para malinis daw ang pangalan niya. Yung ibang mga pinangalan ng contractors na kakasuhan, wala pang reaksyon. Itong pangyayari sa Mindanao, mga kabunyog, mga kababayan, isang kapitan ng barangay sa Mindanao, binaril, patay, habang nagpi-Facebook Live. Ito ay isang barangay captain sa Digo City, Davao del Sur. Nasawi siya matapos siyang barilin habang nagla-livestream sa kanyang Facebook page sa loob ng kanyang bahay noong Martes ng gabi. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Oscar Dudong Bukol Jr. ng barangay 3 de Mayo ng lungsod. Sa ulat, nagla-live si Bukol sa kanyang Facebook page habang kinakausap ang isang matandang lalaki na nagbalik ng napulot na wallet nang biglang umalingaw-ngaw ang unang putok na siyang nagpatigil ng livestream bandang alas 9 na ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, nakita si Bukol na tumatakbo sa harap ng kamera habang hawak ang kanyang balikat. Nagpatuloy ang livestream hanggang bumagsak ang biktima at humihingi pa rin ng saklolo sa kanyang mga kasamahan sa loob ng compound. Dinala si Bukol sa ospital pero diniklarang patay na. Ayon sa mga ulat, matagal nang kritikal si Bukol sa ilang politiko sa Davao del Sur sa pamamagitan ng kanyang Facebook page. Sinabi rin niya noon na hindi siya natitinag sa mga banta sa kanyang buhay. Nagsiwalat din umano siya ng mga aligasyon ng maanumalyang proyekto sa lalawigan. Inihayag ng Davao del Sur Police Provincial Office na bubuo sila ng Special Investigation Task Group, SITG, upang masusing imbestigahan ang pamamaril. Initial assessments have identified possible persons of interest based on individuals previously mentioned by the victim in his earlier social media posts. Tutuloy din ang pulisya sa pangangalap ng ebidensya kabilang ang mga CCTV footage. Ayan. Pangatlo sa mainit na balita ngayong araw, tinabla ni PBBM ang pambablackmail sa kanya ni Saldico. Yan. Ito, mainit na balita ito. Sabi ni PBBM, walang deal sa kriminal. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinangka siyang i-blackmail ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico sa pamamagitan ng kanyang abogado. Sa inilabas na video message ng presidente, sinabi nitong nilapitan sila ng abogado ni Ko at inihayag umano na hindi na maglalabas ng video ang kanyang kliyente basta huwag kansilahin ang kanyang pasaporte. Pero sinabi ng Pangulo na hindi ito nakikipagnegosasyon sa mga kriminal kahit na maglabas ito ng mga panibagong video. Nilapitan kami ng mga abogado ni Saldico at nagtangkang mag-blackmail. Kung hindi namin kakansilahin ang passport niya, hindi na daw siya maglalabas ng video. Anong Pangulo? Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. kahit nadagdagan pa ni Ko ang pagsisinungaling at pagdestabilize sa gobyerno ay makakansila pa rin ang pasaporte nito at hindi makakatakas sa hustisya. I do not negotiate with criminals kahit maglabas ka ng video ng lahat ng kasinungalingan mo, dagdag ng Pangulo. Si Ko, kasama ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH at SunWest Construction Corporation na uugnay sa pamilya Ko, ay inisyuhan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa maanumalyang 289.5 milyong flood control project sa Oriental Mindanao. Itinanggi naman ni Attorney Roy Rondain na tinangka nitong i-blackmail si Pangulong Marcos Jr. upang matiyak na hindi makakansila ang pasaporte ni Ko. Completely untrue, sabi ni Rondain. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Iginiit ni Rondain na wala itong kontrol sa paglalabas ng mga video ni Saldico. Nitong Miyerkules ay inilabas ni Ko ang ikatlo at huling bahagi ng kanyang ikalawang video. Tiniugnay si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga importer ng bigas na nasa likod umano ng pagkontrol sa presyo, kaya hindi ito bumababa. Isa pang mainit na balita, bahagi umano ng destabilisasyon ang pagiging abanger ni Sara Duterte ayon kay Yussi Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang. O ito, mga kabunyog, mga kababayan,
Kinastigo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte dahil sa pahayag nitong handa siyang okupahin ang pinakamataas na pwesto sa bansa sakaling mag-resign na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni VP Sara na inaabangan nito ang resignation o pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Unang-una po, ang Vice Presidente hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto, diin ni Castro. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon, dugtong pa ni Castro. Idinagdag pa nito na ang sinabi ni VP Sara ay nakadagdag lamang sa climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila, yan po ang nasa isip nila at yan po ang ginagawa nila ngayon. Diin ng opisyal ng palasyo. Binanggit pa ni Castro na kahit may usap-usapan hinggil sa Transition Council o Civilian Military Junta dahil sa umano'y talamak na korupsyon sa gobyerno, tiniyak nitong handa si Pangulong Marcos na magtrabaho para sa taong bayan. Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw hindi humihinto sa pagtatrabaho. Na hindi nga po nagbabakasyon at hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. Pasaring ni Castro. So sino po talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos. Diin pa niya. Yan. Ang panghuli sa mga balita natin, lusot na si Chis Escudero at ang kanyang kaibigan na si Lawrence Lubiano sa iniimbestigahan ng COMELEC na illegal campaign donations na 30 million. Inabswelto ng Commission on Elections si Senador Francis Chis Escudero hinggil sa 30 milyong donasyon sa kanya ng isang kontraktor noong 2022 elections. Sa inilabas na resolusyon, pinaliwanag ng Political Finance and Affairs Department ng poll body na ang 30 million pesos campaign donation ng kontraktor na si Lawrence Lubiano ay hindi labag sa alinmang probisyon ng Omnibus Election Code. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isa sa tinukoy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kabilang sa top 15 contractor na nakasungkit ng higit 100 bilyong flood control project mula noong 2022. This office is also mindful of the allegation that respondent Lubiano may have been used indirectly by Centerways to contribute on the campaign coffers of respondent Escudero. However, the evidence on record does not establish such fact, ayon sa resolution. No evidence gathered so far that would establish that he acted merely as an instrumentality or alter ego of the corporation to perpetuate fraud or commit any of the prohibited acts under Section 95, Paragraph C of Omnibus Election Code, dagdag ng COMELEC. So yan po, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating mga maiinit na balita. Ngayong pong araw, November 27, 2025, araw po ng Huwebes. Araw-araw po, abangan ninyo. Para po sa mga gustong malaman ang mga updated na ang mga balita, araw-araw, abangan po ninyo ito. Regular na po tayong magpuprograma. Ang mga headlines po ngayon. Ang mga analysis po natin o komentaryo sa mga balitang ito sa hiwalay po nating mga talakayan. Abangan po ninyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.